Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. At po ihanda ang ating mga puso para sa ating gawain ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tayo po manalangin sa panimula ng gawain. Yes. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ama ng banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po na yung bukong na anak ng si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, muli Lord God, sa umagang to. Kami po, O Diyos, ay sama-sama muli na lumalapit, dumudulog, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang to, O God. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na buhay na aming sasambahin. Ikaw ang aming Diyos na kataas-taasan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, niluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoon, pinangahawakan ng iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ang sabi mo sa iyong mga salita. Saan man dako, anong oras, inanong bilang, Panginoon, 2 na katipon, Lord God, naroroon ka, O Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dahil sindaki ng pag-ibig, Panginoon, sa amin, Lord. Hallelujah. Wala ka, O Diyos, tinatangi, Panginoon. Wala ka, Lord, pinipili, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong mga anak na nanumbalik sa iyo, sa iyong mga anak na dumudulog sa iyo, sa iyong mga anak na nagpupuri sa iyo, naroroon, Panginoon, ang iyong presensya, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tuloy nga, O Diyos, walang makahadlang sa iyong gawain, Panginoon. Pagkat ikaw ang aming Diyos na sinasamba sa umagang ko. Ikaw ang aming Diyos na pupurihin sa umagang ko, Lord. Ikaw ang aming Diyos na aawitan namin. Hallelujah. Itataas namin sa iyo pag ang aming mga papuri, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord God. Hindi mo kami, Panginoon, Lord, karapat-dapat sa iyong kabanalan. Sa umagang to, Lord, sa oras na to, Panginoon, dumudulog kami sa iyo, Lord. Humihingi kami ng patawad, Panginoon. Lord, batin niyo po ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Lahat na aming ginagawa, ang laman na aming isipan, na aming puso, O God. Hallelujah. Tinutulog namin sa iyo, Lord, muli. Humihingi po kami, Panginoon, ng patawad, Lord. Muli, O Diyos, linisin mo kami na yung banal dugo, Panginoon. Hallelujah. Na maging karapat-dapat kami sa iyong banal na presensya, Lord. Na ikaw, O Diyos, ay makagalaw, makakilos sa aming buhay. Ay yung mga salita, tuloy na, O Diyos, na makadaming sa bawat isa, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, tinataas namin sa mga sa po ang gawa niya, Lord. Sa bawat gagamitin mo, Panginoon, sa taas na, Lord, ng purpose na to, Lord God. Sa bawat madilid ng pag-awit na, Lord God, sa tutugtog, Panginoon, sa mga instrumento, Lord. Ikaw, O Diyos, ang patuloy nga, O Diyos, sa mag-aanoin ka ng mga kamay, sa bibig, Panginoon, sa salita, Lord, sa magpapaawit sa iyo, Lord. Maging sa iyong gagawin, Panginoon, ng Lord, na gagawin mo, Lord God, na danuyan na yung mensahe, Panginoon, sa iyong gagamitin ng instrumento, Lord, na magsasalita, Panginoon. Lord, ikaw, O Diyos, ang mga anoint sa bawat isang, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. At kami, O Diyos, ang nababa sa iyong harapan, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa bawat mga kapatid namin, Panginoon, wala pa dito, Lord. Patuloy na hipon mo ka ng mga puso, Panginoon. Ang araw na to ay araw ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Nasa hanggang sa matapos ang gawain na to, Lord. Tunay nga, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Lord God, hallelujah. Yes, Lord. Pukurang kami pa na yung magaling mong anghel, O God. Hallelujah. Nang bawat sulok ito, Lord God. Tunay nga, Lord Diyos, kasama ka namin, Panginoon. Maging ang mga anghel, Panginoon, yun ang magpupuri sa iyo, Lord. Purihin ka, dakilahin ka. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri sa umagang ito. Sa salamat at ng tagumpay, Panginoon. Aming ang Diyos inaangkin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. So, minsan pa, para
Palakpakan ulit natin ang ating Diyos sa buhay. Mas malakas, mas mataas ang palakpak para sa ating Diyos. Ayan, so, shalom. Good morning and blessed Sunday po sa ating bawat isa, no? Ayan. So, pwede ba nating yakapin? Pwede ba nating, ayan, kamayan? Pwede ba nating kapigin ang ating mga kapatid? Ayan. Ayan, sabihin na masaya ang Panginoon na nilaan mo ang araw na ito sa Kanya. Ayan, pwede ba natin gawin yun? Ayan, amen. O, sabihin natin sa katabi natin, maligayang Panginoon dahil nandito ka. Maligayang Panginoon dahil nandito ka. Amen. And so ngayon naman, pwede mo namang bang sabihin sa kapatid mong paamoy ng iyong hininga. Joke lang. Ayan. Ayan, so pwede ba tayong huminga? Ayan, for a moment. Hinga muna tayo. Yung inhale and exhale. Okay? Inhale. Exhale. Ayan, okay. Naamoy niyo ba yung hininga sa kapatid ko? Ayan, so ano ba yung point natin? Ayan, so sabi sa, in the book of Exodus, no? Ayan, so Moses had the nerve to ask God. Tinanong niya si Moses, o tinanong ni Moses si God kung ano ba yung pangalan ni God. And God was gracious enough to answer kung ano ba yung pangalan niya. So it is recorded in the original Hebrew Bible, no, which is Yahweh, or yung W-Y-H, no? So sa English, or yung Anglicized translation na is Yahweh, or I am who I am. Yun yung sinabi ni Lord, no? So, itong apat na letters na to, ayan. So, ito yung tinatawag nating tetragrammaton. Ayan. So, historically speaking, ayan, no one knows, no, kung ano ba talaga yung pronunciation sa apat na letters na to. Alam niyo po ba yun? Ayan, kasi sa ancient Hebrew, kulang yung mga vowels, hindi katulad sa language natin ngayon na meron tayong 5 vowels. Ayan, so, ayan, wala nakakaalam kung ano ba yung tamang pronunciation dito. But later on, yung closest pronunciation dito is Yahweh. So we add the A and E. So, na-compose is yung Yahweh. So, also may nag-claim din na there was this Jewish tradition, no, na bawal or takot silang sabihin yung pangalan ng Diyos kasi sobrang sagrado raw. Ayan. And so hindi naglaon, nabura sa history and custom na yung totoong pronunciation ng apat na letters na to. So ano po yung punto natin? So alam niyo po ba na according sa mga scholars and sa mga rabbis o yung teachers ng mga Jews, ayan, so kapag binabaybay daw o ini-spell natin yung paghinga natin, it sounds like Yahweh. Try natin. So pag pinonounce natin yan, para siyang Yahweh. So the sound of our breathing is the name of our God. So anong ibig sabihin nun? So from the moment na sinilang tayo dito, binabigkas na pala natin yung pangalan ng Diyos, which is Yahweh. So parang Yahweh. Yahweh. ayan, so like siya sa ating Yahweh. So until our last breath, ang babanggitin natin ay tanging pangalan lang ng ating Diyos. Amen? Ayan. So whether you are an unbeliever, whether you are an atheist, know na sa bawat paghinga mo, ang binabanggit mo ay pangalan ng Diyos. Amen? Ayan. So ang bawat may hininga, ang bawat nilalang, ayan, ako ninaayos ang ating mic. Ayan, so purihin natin ang ating Diyos. Ayan, sabi nga sa Isaiah 25:1, A to C, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ng iyong pangalan, pagkat kahanga-hanga ang iyong ginagawa. Okay? So, sabi nga, let everything that has breath praise the Lord. Amen. So, bigay natin yung hininga natin sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Sound check. Ayan. Mahina na rin yung mic. Ayan. Ayan. So, tayo dumako sa ating pagpupuri sa ating Diyos.
tunay nga na hindi nagbabago ang ating Diyos. Amen po ba? Ayan. Ang Panginoon, kahit kailan hindi nagbago, kung ano siya noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Ganun pa rin ang kabutihan niya, hindi nagbabago, hindi mapapatayan. Amen? Amen. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ay nasabi nga sa mga awit, 100 verse 5, dahil mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Ayan. So sabi nga, hindi tayo nagpupuri sa ating Diyos or hindi tayo nagpupuri sa ating Panginoon para gawan niya tayo ng mabuti. No? Nagpupuri tayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Magpupuri tayo dahil hindi natin kailangan neto, kailangan ng ganyan. No? In return is para magpuri sa Kanya. Magpupuri tayo dahil nasa puso natin. Kahit walang kapalit, kahit walang hinihingi, di ba? Dahil deserve ni Lord lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Amen. Lord God, napakabuti mo, Lord God. Kaya kami, Panginoon, nandito ngayon, Lord God, magpupuri sa'yo at sasabihin ka mo. Sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo, Diyos. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo, Diyos. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Kay buti mo. Isang paawitan natin, Panginoon. O Diyos, sa buti mo. O Diyos, sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo, O Diyos. Sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay at iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y
Naluwalhati ka. Sa ganda ng mabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Sapagkat hindi ka nagbabago, Panginoon. Kailan pa man sa buhay ko. Minsan pa na nakabuting ko, Diyos. Let's sing for our God, napakabuti niya. Napakabuti mo. Aming Diyos naman. God, kami mga ligaw, Lord God, pupurihin ka, Lord God. You will have to Panginoon, Lord God, tatadahin ka, Lord God, dahil kung kayo, Lord, napakabuti mo, Lord God, pinapapal ka sa kabutihan mo, Lord God. Kapagyan mo, Lord God, hindi ka kulang, Lord God, at napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, at hanggang sa buhay ko naman. Minsan pawis natin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magkatapat sa'yo. Yes, agad maglilingkod ako, Panginoon. Maglilingkod kami, Lord God. O Diyos, kay kunin mo. Minsan pawis natin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magkatapat sa'yo. Yes, ikaw. Maglilingkod ako. Kahit kunin mo. Pwede ko lang mabitin, napakabuti mo, Lord God. Napakabuti mo aking Diyos na. Napakabuti mo. Aming Diyos
Lord God, thank you for your breath, Lord God. Thank you for breathing, Lord God. Thank you for breathing us, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagbigay sa amin ng buhay, Panginoon. Lord God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, Lord God. We pray all of this in the name of our God, in the name of our Savior, Lord God. In the name of our God, at the heart, Panginoon, Lord God. This thing pray. Amen to God the all the glory. Ay, makakaupo na sa iyo, Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Mapagpala ba ang umaga? Amen. Kitang-kita sa mukha. Ulit na, papalakpak mga si Rose eh. Pakitapit mo nga sa iyong katabi na pinagpala ka ba, kapatid? Isa pa. Pinagpala ka ba, kapatid? Nakikita ito sa mga mukha eh, sa mga ngiti, yung respond, di ba? Natutuwa akong sa ngiti ni Rose. Close up smile, ang bawat isa. Alam ko lahat ay maraming pinagdadaanan. So, bagamat ang ating mensahero ay kaninang alas 3, nag-text. May bigla ang alam ni Lord. Sige. Alas 3 na madaling araw. So, hindi hadlang para hindi tayo makarinig sa salita ng Panginoon. So, amen. Handa na ba ang puso ng bawat isa para makarinig ng salita ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Bagamat si Ate Linden, malabo na ang mata, may hangganan, kaya hinahamon ko kayo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng brother friend. Mas malas ako sa buhay niya. Naiiyak ako kasi alam ko yung pagkilos ng Panginoon. Kaya ito, nakatayo siya sa harapan para ipagsigawan at awitin na napakabuti ng Diyos. Di siya nagbabago. Amen? Hallelujah. Okay? Ang topic natin ngayon ay kahapon, ngayon, at bukas. Pakisabi sa iyong katabi. Kahapon, ngayon, at bukas. Hallelujah. Mababasa natin sa Pilipos 3:13. Ito ang nakasulat. Pilipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko itinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginawa ko. Nilimot ko ang nakaraan at sinikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Hallelujah. Yumuko tayo at sabayan niyo ako sa panalangin. Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos namin, noon, ngayon, at bukas, at magpakailanman. Pagsikapan na namin mamuhay sa iyong gabay at pag-ibig upang hindi kami maligaw sa mundong ito at marating namin ang buhay na naghihintay sa amin na kasama ka lagi diyan sa iyong kaharian. Maghari ka, mamuhay ka sa puso namin at makita ka sa buhay namin at magliwanag ka, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Inulit ko ang ating topic ngayon. Kahapon, ngayon, at bukas. Tatanungin ko kayo dahil na pagpasok ng 2024, yung guest natin na si Pastor Aristotle, Aristotle daw o si Pastor Aris, meron bang nakapag-alala kung ano yung topic niya? Sige. Nung January 7 lang, ito lang taon na to. Sige. Tanong lang. Sige. Meron ba nakapag-paalala? Nakalimutan na. So, okay lang yan. Ganun talaga. Maraming mga mensahero na, Ate Ana, may topic, si Ate Ana eh. May sulat siya din eh. Sa paglalakbay na laging dapat kasama ang Diyos sa buhay. Kung gusto mo
magtagumpay. Amen? Lagi niyang tinatopic yun. Konektado sila ni Pastor Terry. Kuninig ko na lang siya sa mensahe ni Pastor Aris nung ang paglalakbay sa mundong ito, nakasama lagi ang Diyos sa buhay. Ang inahalin tulad like Moises, na tinapik niya doon sa Exodus 33 verse 15. Ito yung pinaka-main ng topic ni Pastor Aris. Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kami ialis dito. Yan yung niya, di ba? So, i-rely natin about dun kay Moises. Sino ba si Moises? Si Moises ay inutusan ng Diyos. Paiksiin na lang natin na bumalik siya sa Ehipto. At sabihin kay Paraon na palayain mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, take note, tutulungan niya si Moises upang palayain ang mga Israelita. At akayin sila patungo sa lupang pangako sa promised land. Naalala niyo yun? So, sa ating paglalakbay sa mundong ito, na bawat isa ay naglalakbay ng iba-iba man tayo ng ginagawa sa buhay. Sabi nga ni Pastor Aris, at laging inaano ng mga lingkod ng Diyos at isinasabuhay natin, palpak ang buhay pag hindi mo kasama ang may-ari ng iyong buhay. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kung gusto mo magtagumpay. Hallelujah. Then, kay Pastor Terry naman, ito yung topic niya, si Joshua. Hindi si Kuya Joshua, na itong si Moises, nakita ni Joshua na si Moises, nasaksihan niya kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Moises. Doon si Joshua, observer siya. Then, alam natin na siya yung nakapasok sa promised land na si Joshua at saka si Caleb. Ito yung sinabi, sa Joshua, sa chapter 1, verse 1 to 9, at chapter 3, iiksiin lang natin. Chapter 3, verse 12 to 17. Ito yung topic ni Pastor Terry. Ito yung pinaka-main. Sinabihan ng Panginoon si Joshua na magpakalakas at magpakatatag at magpakatapang. Amen? Binalaan na si Joshua na magpakatatag, magpakatibay at magpakatapang at magpalakas. Yung pala, habang sila dun sa Jericho Wall na napakakapal, no? Inutusan dahil si Joshua ay sensitive sa kalooban ng Panginoon. Yes lang siya naalala ko yung tinibag ni Kuya Joshua ng ating kapatilan, si Tata Joshua, yan no? Di ba dati? Habang tinitibag niya yan, grabe, hindi basta-basta. Isang beses kumuha ako ng maso, tinibag ko ng tinibag, ganyan kakapal. Pero yung kay Joshua, nung sa Jericho Wall, mas makapal pa dyan. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Naikwento ni Pastor Terry na ika-anim na araw, di ba? Nag-ikot-ikot sila, nagmamarcha-marcha sila, ikot ng ikot. Pagka 7 days, nagdunog sila ng trompeta at humiyaw sila. Hindi, at nabuwag ang Jericho Wall. So, hindi yun sa pagsigaw nila, kundi yung pagsunod ni Joshua kung ano yung instruction ng Panginoon. Diba? Katulad ni Moises, sumunod siya, bagamat hindi man siya nakapasok sa promised land. I-connect natin dalawang lingkod ng Diyos. Si Moises, na sumunod sa Panginoon, hindi siya nakapasok dahil laging may murmuring ang mga Israelita, nagdadala siya, reklamo dito, reklamo doon, nagdadala siya, di ba? Bakit dinala niyo pa kami dito sa ilang, samantalang sa Ehipto, sa Gaana kami, puro na lang mano, puro pugo, puro reklamo, sa madaling salita. Ginawa naman lahat ni Moses, hindi talaga. So dahil si Joshua, nakita niya, kaya nakapasok siya sa promised land. Talagang isinabuhay niya ang salita ng Panginoon na minsan sa buhay natin na may tanong ka sa Panginoon na Lord, ginagawa ko naman ang lahat.
Bakit ganito? Ginagawa ko noon bilang isang nanay o magulang. Bakit ganito? Minsan pinapahintulutan ng Panginoon ang lahat ng bagay para there's a lesson na makikita mo paano kumilos ang Panginoon. Then, naalala niyo ba na yung kwento ni Pastor Terry na yung mga sacerdote na 12 na sacerdote na nagkakarga ng kaba ng tipa ng Ark of Covenant na kailangan lumusok sila doon sa tubig o sa dagat ng Kanaan or ano pa man yun. Talagang sumunod sila. Sumunod sila, pag-apak nilang ganon, aba, nahawi ang tubig. Grabe, ibang klase. No? Yung iba pa yun, sasabihin ng mga sacerdote, "Hoy, sino ka ba para utusan kami? Elder kami." Si Joseph kasi bata pa o kabataan na katulad ni RJ or ni Jericho. Marami kasi ngayon mga lingkod ng Diyos, pag nasa taas, pag meron mga suggestion ng mga kabataan, ayaw yan ng papaano. Mali mo, ginalit ang kabataan para ka lang sabihan. Diba? So, ang paglalakbay sa mundong ito, dapat meron kang lesson to learn. Na minsan tayo magulang kailangan ka rin mag-accept pag nasasabihan ka ng anak mo, "Ma, hindi na maganda yan, ma." Accept mo. Pag ikaw nasasabihan, hindi yung ikaw lang yung payo ng payo, ikaw lang yung tuwid ng tuwid. Dapat minsan, kasi minsan sabi nga pag sobra kang malapit sa sarili mo, hindi mo na nakikita yung sarili mong utak. Mabuti pa, sa paglalakad mo, maganda yung tumatanggap ka ng pagkakamali. Diba? Then, eto pa, maiksi lang tayo magbimisay, hindi ko kailangang habaan dahil ang naisin lang ng Panginoon na kung paano siya naggabay kay Moises, kay Josue, sa mga lolo't lola natin, sa generation natin ngayon, hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Kung paano si Moises na ang panalangin na sa bawat kilos niya, "Lord, kung hindi mo kami sasamahan," alam natin na si Moises ay pautal-utal kung magsalita. Ako, even sa sarili ko, alam ng kuya ko yan, mahiyain ako. Lagi lang ako nasa sulok. Pag may bisita, ayaw ko talaga humarap. Nang dahil, ito ang kalooban ng Panginoon. Lord, kalooban mo ang masunod sa buhay ko. Kasi palpak ang buhay kong sarili natin. Amen? Hallelujah. Ganon din si Moises. Bagamat uutal-utal siya, hindi kailangan na magandang salita, hindi kailangan na tapos ka, kundi paano ka makinig sa naisin ng Panginoon sa buhay mo. Like Josue, na talagang natupad niya at nakamit niya yung lupang pangako. Hindi ito sa pinag-aralan mo na ito, ganito. Pag may lumapit sa'yo walang pinag-aralan, grabe ka kung tumingin o manglait, hindi Pag ikaw na sa Panginoon, kaya nga bumaba ang Panginoong Jesus dito sa lupa para ikaw at ako, di ba? Wala siyang tinatangi kung paano sumikat ang araw, hindi lang sa mga banal o sa righteous. Tayo mga makasalanan, lahat ganun, walang tinatangi. Yung ngayon panalangin ni Ate Gina, Lord, wala kang tinatangi. Hindi yung ibang tao, itatakwil ka, hindi ka na bilang dito. Hindi ka na welcome dito, pero ang Panginoon, ibang klase magmahal. Tunay na hindi siya nagbabago, hindi siya nagpatulan. Madaling mangarap sa pulpito ng pag-ibig. Pero ang Panginoon, siya na yung mabuting halimbawa at modelo kung paano niya ibinigay ang kanyang buhay para ikaw at ako ay maligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo, itawala natin sa Diyos ang kasalukuyan at ang bukas. Huwag nating iasa sa ating sariling karunungan, ang ating pagpapasya. We don't know what will happen tomorrow, but we know who holds tomorrow. At kung sa kamay ng Panginoon natin ipinagkakatiwala ang ating bukas, nakakatiyak tayo sa isang mabuting kalagayan ang buhay mo at ang buhay ko. Amen, hallelujah. Meron akong ibibigay na 5-step na paano na itong marami kasi nagsasabi niya, New Year resolution, ito dapat
masayahin na akong tao, palabati akong tao, pumapalpak, hindi na ako chismosa, hindi na ako iinom, hindi na ako ganito, mag-devotion na ako. Pumapalpak lagi, no? Kasi tao lang. Pero, ito yung step para sa pagtagumpay sa buhay, kung paano ang Diyos na nangako kay Moises at kay Josue na hindi niya iniwanan at laging presensya ng Panginoon ang laging hinahanap. Number 1, pagtiwala ang Diyos sa pamamagitan na laging pagtawag sa kanyang pangalan. Magtiwala ka, lagi mo lang siya tawagan. Hindi yung pag kunyari, may kakatok na, uy, ma, may utang po. Tatawagin mo si Bunday. O kaya tatawagin mo si Kumari. O kaya pupunta ka kay Rose. Rose, pautang naman. Mga ganun, no? So, sa Diyos ka lang magtiwala at tumawag sa pangalan niya. Number 2, magpahinga sa Diyos. Naalala ko si Jomar. Mama Len, gusto ko nang maglingkod sa Panginoon. Kaso lang, yung trabaho niya, may Sabado at Linggo. Dahil kailangan niya to, there's ano. So, nakakapagod pag mundo ang lagi mong sasabayan. Napapansin niyo, paghakbang niyo lang dito, nakaupo lang at lalo na pag ikaw ginagamit sa pulpito. Hindi ito pinagmamalaki kung sino ka man, yung galing sa puso mo, ibinibigyan mo sa Panginoon na iningatan ka Lunes hanggang Sabado, Linggo, 2.5 oras, huwag mo ipagdadamot. Dahil ang tunay na kapahingaan ay sa Diyos lang matatagpuan. Hindi sa kasiyahan ng mundo, hindi sa bagong cellphone, sa ganda ng church, may aircon na church, magagaling na magsasalita, magagaling na mga awit. Hindi yan, kundi sa Diyos ang tunay na kapahingaan. Hallelujah. Then number 3, lumakad sa pangunguna ng Diyos. Sa bawat plano natin, sa bawat hinahangad natin, laging isang guni sa Panginoon. Di ba sabi nga sa Proverbs 3:5 na, trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding, and all the ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Pati sa akin. Lagi nating isang guni ipagkatiwala sa bawat plano. Hindi yung pag-isip, uy, eto na, takbo na dito, halina dito. Naiwan na si ganito, naiwan na si ganyan, naaaburito na, pati yung pusa, pag umaharang, sipa dito, sipa doon. Hallelujah. Iba talaga pag lumakad ka na inuuna mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Napapansin niyo ba yan? Na dahil nga sa sobrang high-tech ngayon, sa panahon na to, na minsan katabi lagi ang cellphone. Okay lang, hindi masama ang cellphone. Meron namang apps sa Bible, di ba? So, by grace na nga tayo sa panahon na to eh. Hindi na kayo magbibit-bit na dati. Pag-aawa kami ng Bible, malaki, mabigat. Eh, kung paano kayo sa bungero, hindi na nahihiyang bit-bit ang manok dahil sa bungero siya. Di ba? Eh, tayo pa kaya na anak ng Diyos? Na eto na lang, sa paggising mo sa umaga. Sabi nga, sa Psalms 109, verse 109, 119 verse 101:5, na thy word is the lamp unto my feet, and the lamp unto my path. Diba? Yung salita niya ang siyang magtuturo. Na lagi ko nga sinasabi sa mga anak ko nung bata pa sila, until ngayon wala akong sawa. Yung love letter ni Lord, love letter ni Lord. Kasi pag love letter ng mundo, asahan mo, mabibigo ka. Ang dami ngayon ng mga love team na hindi naman sa akin na na ang tagal na nila, 11 years, 12 years. Nasaan yung mga pangako hindi natutupad? Even church, akala mo panghabang buhay na, no? Kahit anong mangyari, ang pagdating ng Panginoon hanggang sa pag-rapture, sama-sama tayo. O so, ang tao kasi, pag nangako, pinapako. Pero ang Diyos, pag nangako, itinutupad niya. Kaya sa Kanya ka lang umasa, kapatid. Na minsan man, meron ka man mga tanong sa buhay na, bakit ganito? Ginawa ko naman lahat. Basta, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam.
na wala ka nasasagasaan ng mga tao o yung kapwa mo. Mahirap kasi na nangangaral ka sa salita ng Panginoon. Tapos pag lumalakad ka, hindi ka makitaan ng liwanag. Diba? Kaya ang paglakad sa mundo ito, kitang-kita ito sa gesture ng ating mga galaw, sa ngiti. Pag ikaw ay sobra ng problematic, kahit ano pang panghawakan ng relihiyon, kung hindi ka makitaan sa buhay mo, na sinasabi mo, maganda yung ito, malaki yung ganito. Pero, alam ko lang tayo ay may kanya-kanyang proseso. We are not perfect. Ayun nga sinabi ni Pastor Aris, na habang nasa mundo tayo, sa isip pa lang nagkakasala ka na. Lalo na sa mata. Gusto ko yung puntos ni Eko, parang gusto kong hinain yan. Tapos, meron pang sa bibig, di ba? There's a power in our mouth, di ba? Na buhay at kamatayan sa dila na kasalalay. Yung kwento nga ni Chen bago lang, nabigla siya, yung kasama niya sa office. Merkulis pa lang, nakita niya nila malakas. Talagang malusog, may itsura, healthy. Nagulat na lang pagka-Webes, namatay siya. Hindi ako makapaniwala. Bakit ganun, ma'am? Sabi ko, Diyos lang ang nakakapatid. Kaya hanggat buhay ka pa, hanggat may lakas ka pa, ibigay mo sa Diyos ng todo. Hindi pwedeng, eto lang Lord, eto lang Lord, eto lang. Di ba? So, dito na naman tayo sa number 4, pasalamatan at sambahin ang Diyos. Lagi kang mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Kasi ang taong mapagpasalamat, take note nakikita yan sa mukha. Pag ang tao lagi reklamo, talagang, anong tawag din yung ngiwi lagi ang mukha? Kasi, ang dami mong pasasalamatan. Lagi ko yung sinasabi din sa mga anak ko, na bilangin mo ang biyaya ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Isa-isahin mo, kulang pa yung kamay mo, pati paa mo, manghihiram ka pa, para isa-isahin mo. Kaya laging mapagpasalamat at sambahin ang Diyos. At last, paglingkuran ang Diyos ng kusa na katulad ni Josue na lagi niyang sinasabi at ito yung aming pinapanghawakan sa aming pamilya na Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve you, Lord. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay isa siyang kalakasan para ibalik natin sa Panginoon ang kanyang kabutihan at katapatan. Hallelujah. So, inuulit ko ang 5 step, ilang minuto lang tayo. Ang step na para ikaw ay nakakonect sa Panginoon, yung pagkakamali mo kahapon, ngayon at bukas, pag ito, konektado mo sa buhay, katulad ni Moises at ni Josue. Ito yun, pagtitiwalang ang Diyos. Pagtitiwalang ang Diyos sa pamagitan ng laging pagtawag sa kanyang pangalan. 2, magpahinga sa Diyos. 3, lumakad sa pangunguna ng Diyos. 4, pasalamatan at sambahin ang Diyos. 5, last, paglingkuran ang Diyos. Hallelujah. Tayo tumayo at awitin natin sa lahat ng panahon. Hallelujah. Ang Diyos lamang hindi nagbabago. Siya lamang noon, ngayon, bukas at kailanman. Nagbabago man ang lahat ng iyong katabi, ng iyong ano pa man, sa lahat ng sitwasyon, pero ang Diyos, hallelujah, hindi siya nagbabago. Yes, hallelujah. Awitin natin, hallelujah, sa ang Diyos, sa lahat ng panahon. Yes, sabay-sabay natin, ialay natin sa Panginoon ang awitin. Panginoon Jesus,
lakad na kasama ka at paglingkod sa iyo sa magitan ng sa aming kapwa at pakikitungo sa kapwa. Kaya Panginoon, lagi mo kami samahan. Salamat, O Diyos. Di ka nagbabago. Di ka nagkukulang. Walang higit sa iyong pag-ibig at katapatan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo. Napatunayan namin, Panginoon. Salamat sa iyong pagsama noon, ngayon, at bukas. Dahil nangako ka, Panginoon, itinutupad mo, O Diyos. Kaya samahan mo kami sa paglalakbay sa mundong ito. Nakasama ka, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi, Amen, Amen. Sabay-sabay tayong silaw.